Boss, solid pa ba kapag umabot ng mahigit 3 years ang battery? Paano kung minsan umaandar, minsan hindi? At bakit nagtutulak pa ang sasakyan para lang umandar? Sa video na ito, itetest natin itong NIL Battery Maintenance Free 2SMF gamit ang LanCold Battery Analyzer para malaman kung malakas pa ba o replace na talaga. Alamin natin dito sa Bat Expert PH. Magandang araw mga bossing at welcome back dito sa Bat Expert PH. Ngayon meron tayong customer na nagpa-check nitong kanyang NIL Battery Maintenance Free. Mahigit 3 years na raw nagkakabit sa kanyang Mitsubishi Year Model 1994. Ang reklamo ng may-ari, minsan umandar ang sasakyan, minsan hindi. At minsan naman kailangan pang itulak bago umandar ang kotse. Kaya ngayon, aalamin natin kung battery nga ba ang problema o may iba pang dahilan. So, ito mga bossing ang battery natin. Yan po itsura. NIL battery po ito, maintenance free. 2SM ang size nito na sa battery na to. At kung makikita natin, medyo may kalumaan na rin ang itsura ng battery at expected naman dahil mahigit 3 years na itong ginagamit. Kapag ang sasakyan ay minsan umaandar at minsan hindi, isa yan sa common signs na humihinang battery. Lalo na kapag mabagal ang starter, hirap umandar sa umaga, kailangan pang itulak, mahina ang busina o ilaw, possible na mahina na talaga ang battery capacity. So ngayon mga bossing, gagamit tayo ng LanCold Battery Analyzer para malaman ang actual kondisyon nitong battery. So ito po ang itsura ng ating LanCold Battery Tester o Battery Analyzer. Meron siyang dalawang alligator clip, mayroong kulay pula, ibig sabihin positive. Ito naman isa ay negative. So sa pagkabit nito, unahin natin ang kulay pula, positive, dito sa plus sign ng isang battery. Pero wag dito ha, wag dyan, walang kabitan dyan. Dito po sa polarity ng isang battery. Pagayaan, yan. So itong kulay itim naman ang alligator clip ng battery tester o battery analyzer, dito po sa minus sign. Pero wag din po dyan, walang kabitan dyan. Dito po sa negative polarity ng isang battery, pulo ng battery bagayaan nyo. Yan. So kusa na po magto-turn on ating battery tester o battery analyzer. So ayan, pansinin natin. 12.66 volts which is full charge po yan kapag ganyan, kapag magbe-base tayo sa voltahe ng battery. Marahil sa iba ay sasabihin, oh, mataas pa voltahe ng battery ko, 12.66 volts pa, full charge pa po yan, malakas pa po ang aking battery. Hindi po tayo magbibis sa voltahe mga ma'am sir. Dahil ang voltahe ng battery madaya po yan. Once na mahina na ang CCE. Ano po ibig sabihin ng CCE? Yun po yung starting power ng battery na dapat ay mataas. Malakas. Ibig sabihin ng CCE, cold cranking amps. Ayan po. So ngayon atin ang sisilipin, atin ang titingnan ang kanyang CCE, SOH, SOC, at internal resistance. So ngayon, okay lang natin ito. Okay. Battery test. Regular flooded. So nakasit na siya agad sa GIS kasi tinesting ko na po ito kanina. Pero pwede nyo po ilipat yan. Ito lang. Yan. CCA number 1. 1 to 10 po yan. Pwede nyo ilipat-lipat yan pagayaan siya. Yan. Hanggang 10 yan. Ayan, di ba? So, ang gagawin natin, dahil meron tayong nakikitang code na pagbabasihan natin, ito po, susundan natin to. Kung nakikita nyo yan, 65D26L. So, yan po ating hahanapin dito sa battery tester. Huwag dyan sa CCA sa number 1. Ito po tayo sa number 3. Number 3 po yan, sa GIS po tayo. Through GIS. So, click lang natin o tap lang natin ng OK. Pagka-tap ng OK, marami ng choices dito. I-tap nyo lang ang arrow na pataas at pababa. Mamimili na lang kayo pagayaan. Yan. Yan po. Pero ang ating hahanapin, ito na nga po ha, D26L. Ilapit ko ang camera. Yan po ang hahanapin natin ha. 65D26L. Yan.
So yan po ang ating isisip dito sa ating Lancol battery tester o battery analyzer. So napin natin sa itaas itong arrow na to. So nakalagay dito ay 65D26 lang, wala siyang L na dito. Walang L. So okay na po, ito na yon. So ngayon kapag nandito na kayo, nahanap nyo na, itap nyo lang ang okay. Pinutin nyo ang okay para mag-testing na siya. So testing na, titigan ng mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss. Replace po ang nakalagay dito. Ang kanyang CCE ay 195 CCA. Ano po ibig sabihin ng CCE na yan? Yan po yung tinatawag na cold cranking amp, yung starting power baga ng battery na dapat ito ay mataas. Ito 2SM, size nito 2SM. Ang maximum na CCE nito dapat nasa 500 CCE pagka brand nyo. Pagka maging luma na, kahit mga 300 CCE, kaya pa rin po yun. Huwag lang ganito na 195 CCE na. So hindi na po kaya mapa-start ang ating starter ng sasakyan. So meron siyang 12.65 volts. Meron siyang SOH. Ano po ibig sabihin ng SOH na yan? Yan po yung tinatawag na state of health. 27% na lang po. Oh. Mababa. At meron siyang SOC. Ano po ibig sabihin ng SOC na yan? State of charge po yan. 98%. Diba? Taas ang charge niya. 98% kasi 12.65 volts eh. Kaya 98% talaga ang lalabas dyan. Muntik mag 100%. Kung ito ay mag 100%, dito nasa, I think nasa 12.8 volts ito hanggang 13, mga gayan. Ang R naman, ibig sabihin ng R ay resistance po yan, 15.27 milliohm. So replace po ang nakalagay dito. Ayan po. So kulay pula ang light indicator na ating battery tester o battery analyzer. Ayan po. So replace po talaga ang battery. Screenshot nyo po. Ayan. Huwag tayong magbibis palagi dyan sa voltahe na yan ha. Hindi yan basihan ang pagkakaroon ng mataas na voltahe ng battery. Baka sabihin nyo, ay mataas na voltahe ng battery ko. Full charge pa yan, malakas pa pala yan. Hindi po, maling-mali po tayo dyan. Huwag tayong magbibis sa voltahe. Bagpos, ang ating titingnan ay itong CCE na ito. Cold cranking amps. Yan po kasi yung starting power ng battery. Na pag ikot ng susi ng sasakyan, dapat one click start agad. Dapat mataas to. Ito mababa na lang 195 CCE na lang, diba? So kita nyo na. So tanggalin na natin mga boss. So mga boss, ikabit ko ulit ang Lancol battery tester o battery analyzer. Kasi mayroon pa tayong i-explain na dapat nakakabit to sa battery para mas maintindihan nyo at maunawaan. So punta lang tayo sa GIS. So ayan mga boss. Ang state of charge niya ay 98%, di ba? Ibig sabihin halos full charge pa ang battery. So tama. Pero dito tayo magpo-focus sa SOH. Ito po, state of health 27% na lang, di ba? At ang pinaka-importante, yung 195 cc na lang ang nababasa ng tester. Samantalang ang original rating nito ay around nasa 553 cc kapag ka ito ay brand new na battery. Yan. Mga bossing, ang CCE o cold cranking amps, ang lakas ng battery para mapaikot ang starter ng sasakyan. Ito na po yon. Kapag sobrang mababa na ang CCE, possible na minsan aandar, minsan click lang, o kaya kailangan pang itulak ang sasakyan. Kaya kahit maganda pa ang voltage ng battery, 12.64 volts, hindi ibig sabihin malakas pa ang battery. Dahil possible na mahina na ang internal capacity nito. Sana naintindihan nyo po ng mabuti. At ito pa ang lumabas sa resistance natin. Ayan. 15.27 milliohm na lamang. Kapag mataas ang resistance ng battery, ibig sabihin humihina na ang performance nito. Kaya hindi na niya kayang magbigay ng sapat na power kapag sa starting. At ang final result ng tester natin ay replace. Ayan po, pansinin natin. Ibig sabihin, recommended na palitan itong battery para maiwasan
biglang tirik, hard starting, hassle sa biyahe. Pero para sa mahigit 3 years na serbisyo, masasabi nating sulit na rin itong battery. Reminder lang mga bossing, hindi porkit mataas ang voltage, ito po, ay malakas pa agad ang battery. Importante rin ang SOH, ito po, CCA, at saka internal resistance ito. Kaya malaking tulong talaga ang battery analyzer para malaman ang tunay na kondisyon ng battery. So tanggalin na natin mga boss. So ayan mga boss, ang actual checking natin itong Neil Battery Maintenance Spray. Kung may natutunan kayo sa video na ito, paki-like at share naman. At kung bago ka pa lang dito sa Bat Expert PH, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga battery tips, testing at actual troubleshooting videos. Maraming salamat mga bossing at see you sa next video.